Yun mga boss, so kung ang problema nyo mga boss is hindi gumagana yung speedometer na itong Rusi or any sa mga motor na ang speedometer nila is digital, ibig sabihin kumbaga ride by wire siya, hindi siya yung mechanical type. So dito yung Rusi natin, since digital siya, ano to, electric yung nagpapagana sa speedometer niya, sensor. So ito recently nagkaroon ng problema tong Rusi natin, pumapalya-palya yung speedometer niya, hindi siya gumagana, minsan naman gumagana, as in pumapalya. Magugulat ka na lang habang nagdadrive ka, nagsi-zero lang siya, hindi siya gumagana. So far ito, gumagana na siya ulit. So pakita ko sa inyo mga boss, paikutin natin yung gulong. Ayun. So hindi ko masyadong naipakita pero gumagana na to. Tuturo ko sa inyo kung paano yung naging troubleshoot ko dito sa motor na to, kung paano ko siya napagana ulit. And so far consistent na siya, hindi na siya pumapalya. Bali ang una nyo gawin mga boss, ang inspect nyo muna yung sensor mismo. Itong sensor na to, ang laman neto, hindi siya yung typical na parang cable na bakal. Ito kasi wire to mga boss. Yan, papunta yan sa taas. Yung wire neto mga boss is tatlong pin. Ang kadalasan nangyayari dito, pagka nalulubak, naglulus socket lang siya. Kaya ang i-inspect nyo dito, itong wire na to, ito ang una nyong tignan. Pagka nalubak talaga, lalo pagka grabe or madalas nalulubak, naglulus socket lang yan. Kasi yung socket neto medyo lumuluwag katagalan, or kunwari nababasa, yun, doon nagkakaroon ng problema. Pero dito kasi, nung chinek ko dito sa pagka troubleshoot ko, okay naman yung wirings niya. Socket naman, chinek ko yung continuity niya, ayos naman. Ang nangyari dito sa Rusi natin, papakita ko sa inyo dito. Dito nagka-aberya dito sa may sensor niya dito banda, yung magnetic. So papakita ko sa inyo, baklasin natin tong gulong. Bali ganito na yung nangyari. Pagka kita ko dito sa loob, may mga namuong grasa mga boss. As in tumigas siya. Dahil na rin siguro dun sa nasirang bearing. Kaya nangyari yung mga grasa naipon dito. Yung grasa na nasa bearing naipon dito. And pati nandito. So anong nangyari, ang ginawa ko, ito, nilinis ko mabuti to, yung contact niya. At dito tinanggal ko yung mga namuong grasa na may mga kasamang alikabok o kaya mga lupa na pumasok dito sa sensor natin. Kaya nangyari, nung pagtanggal ko ng mga namuo, tapos pagkalinis ko to, ang ginawa ko din dito mga boss, niliha ko rin para kahit papaano pumantay siya. Kasi may mga namuong ano talaga dito, hindi kayang linisan ng brush. Niliha ko siya ng konti. Tapos kung makikita nyo dito, may parang bakal dito. Dalawa yan eh. Dapat naka-expose yan. Hindi siya natatakpan or nalalagyan ng mga alikabok or namuong lupa or grasa. Kaya nangyari dito, sinisikwat ko tong may mga bakal na to. Itong dalawa yung ano na to, parang tinatapatan ng magnet na sensor dito sa loob. Yan, parang ito yung sisilbing contact point, yung dalawang bakal na to. Kaya nang ginawa ko, kumuha lang kayo ng yung flat screw na ano, kiskisin nyo lang to hanggang sa ma-expose yung bakal. Pakita ko sa inyo. At ito nga pala mga boss yung itsura nya. Yan, ang gawin natin, kailangan lang natin tong kiskisin hanggang lumabas yung bakal nya. Kailangan lang makita yung bakal. Kuha lang tayo nung kahit matulis. Yan, ayun, kung makikita nyo mga boss, may mga namuuna naman. Parang nagsisimula na naman siya. Yan. Bakbakin lang natin siya. Ayan o. Kung makikita nyo may mga namuo. Kita ba? Yun. Yan. Kung makikita nyo, yun, may parang bakal. Ayun o.
Yun. Tapos dito sa taas. Ayun. Kailangan natin linisan yan mga boss. At ito na yung kinalabasan nung paglinis natin yan. Binasa ko na ng tubig para maalis na rin yung mga namungong lupa or alikabok. Yan, kung makikita nyo mga boss, kitang kita na yung dalawang bakal. Yun, sobrang linis na. Ayun yung nagiging contact point nung para sa speedometer natin. Maganda yan na tignan natin tong pagka pumalya yung speedometer natin. Yan. Kung makikita nyo yun, sobrang kinang yung bakal. Yung dalawang yan. Bali, yung gagawin natin, kabit na natin to. Bago nyo pala ikabit, make sure na ito, importante rin to na malinisan yung loob. Make sure na walang namuong alikabok or grasa or lupa. Kaya ang gawin nyo, kuha lang kayo ng flat screw, paikutan nyo lang hanggang sa bakbakin nyo. Tapos pwede nyo naman pasayin ng tubig to, patuyuin nyo lang mabuti para hindi siya mag-accumulate ng alikabok. Yan. So far dito naman malinis pa naman siya, bukod sa medyo madumi nga lang, matadaan to sa punas-punas lang. Pero pagka mo, kutkutin nyo na. Kaya ito, balik na natin. Yun mga boss, bali na ibalik na natin yung gulong. Yun, pagka nagka-problema yung speedometer nyo, check nyo muna yung wire nya, and then check nyo rin to, yung ginawa natin. Sa akin kasi yun yung case na nangyari. Nadaan sa linis, pagkatapos nun hindi na nangyari. Pero kung sakaling hindi nalinis nyo na, tapos na check nyo na hindi naman loose contact or may naputol na wire, ito na papalitan nyo. Itong wire mismo na to, mabibili naman siya sa Shopee. Meron naman nagbebenta sa halagang 650 pesos. Hindi ko lang alam, di ko pa natanong sa kasa ng Rusi kung meron silang stock nito or kung magkano. Pero sa nakita ko sa Shopee, nasa 650 pesos pang Rusi Surf talaga. Pero kung ganun, bali recap lang tayo mga boss. Linisin nyo muna tong dito banda, itong sensor dito, bago kayo mag-proceed bumili ng bagong wire. Baka kasi may namuong dumi lang dito, hindi nyo lang napapansin, nagpalit kayo ng wire, hindi rin gagana ulit yon kasi nga may namuong grasa or something dito sa loob, kaya hindi talaga gagana yung or papalya-palya yan. Ayun mga boss, dito ko natatapusin yung video. Super lang to, short video lang, pero sana nakatulong kasi marami rin ako nakikita sa page na ganito yung problema. Baka makatulong to bago kayo magpalit. Baka sayang din kasi medyo may kamahalan din tong sensor ni Rusi Surf. Nasa halagang 650 pesos, diba? Napakalaking na yan. So yun, dito ko natatapusin. Naway nakatulong. Kita-kits po sa next video. Paalam.